Episode 223 na tayo na FPJ's Batang Quiapo, araw ng Biyernes mga kapamilya. Namomroblema nga itong si Nanita saka si Marsing kung saan nga sila kukuha ng pera na may pambabayad sa abogado ni Edwin. Samantalang si Marsing napaka-positibo. Sabi niya, Tart, marami pa naman tayong pag-aari. Nandiyan ng mga alahas. Meron pa naman tayong ipon at umiikot ang ating negosyo. Kaya huwag kang kabahan. Meron tayong maipambabayad para sa abogado natin. At saka kinakailangan, manatili pa rin yung pagiging don at donya natin. Dapat nga maganda pa nga yung pananamit natin kapag naiharap na sa atin ni chairman yung abogadong tutulong sa atin, sa anak natin. Sabi naman ni Nita, kinakailangan yung pambayad natin sa abogado huwag na natin ibili pa ng mga damit, gastos lang yun. Hindi, Tart. Kailangan desente tayo para paniwalaan tayo at para asikasuhin tayo agad. Paano tayo gagalangin kung ganito itsura natin? Kailangan natin ipamuka dito sa lugar na to sa buong Quiapo na kahit anong nangyari sa atin, kaya pa rin natin bumangon. Dahil iba na buhay natin. Dapat hindi na tayo bumalik pa sa nakaraan. Dapat manatili tayong mayaman, sabi niya. Ngayon dumating itong si Roda. Sabi, ay nako Marsing, Nita, hindi nyo ba napansin tong bagong sopang binili ko? Dito na kayo matulog kung gusto ninyong matulog. Yun nga lang, babawasan nyo yung upa ko sa inyo ha, kasi dito ka naman kayo pinatulog. Sabi naman ni Marsing, Roda, o ano yun? Baka nakakalimutan mo. Alam namin na isinuplong mo kami kay chairman tungkol doon kay Edwin. Paano mo naman nasabi yan? Sino man nagsabi sa'yo? Sabi ni Nita, galing kami kanina sa barangay. Sabi ni chairman, nagpunta ka raw kaninang umaga. Sinumbong mo kami. Sabi naman ni Marsing, alam mo, Roda, nakikitira ka lang dito. Sabi niya, talagang nagkasagutan sila. Baka hindi mo alam alam namin na nagbebenta ka ng mga expired na gamot. Sabi ni Roda, ilalaglag nyo ako. Basta, kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng mawala rito sa poder nyo. Sabi naman ni Nita, baka nakakalimutan mo, Roda. Kung hindi dahil sa amin sa kangkungan ka na pupulutin ngayon. Sabi ni Marsing, hindi ka magkakaroon ng pera dahil sa akin, sabi niya. Samantala, pinatay na ni Supremo yung ilaw dahil nga natatanaw niya na yung mga tauhan ni Augustus papunta na sa bahay nila. Ngayon, pinuntahan na ni na Amanda sa ni Supremo yung mga magulang niya para maghanda na rin dahil nga paparating na nga sinamulong. Nangako naman si Amanda na poproteksyonan niya ang mga magulang niya kahit anong mangyari. Bumaba na sila, lumabas na sila ng bahay at inabangan nila yung mga grupo ni na Lucio. Pinadaan muna nila si na Lucio para i-ambush yung mga kalaban. Ngayon, inawat ni Supremo si Amanda, huwag ka dyan, may patibong dyan. Kaya lumipat sila ng pwesto. Natatanaw na nila si Lucio. Akay-akay si Yoli na talagang sugatan. Tinitiis lang ni Yoli yung sakit. Napapayak-iyak na nga siya. Sabi ni Lucio, Supremo, si Yoli, sugatan, tinamaan ng bala. Sige, pasok na sa loob yan, sabi ni Supremo. Kailangan nilang bilisan at nagputukan na nga. Ayan, nagpaputok na si Amanda, pati si Supremo. Dahil nasundan sila ng mga tauhan ni Augustus. Baliwala yung mga tinanim nilang bomba, mga patibong kasi nakikita ng mga kalaban, magaling ng umilag. Naiwasan nila hanggang sa pumasok na nga sila sa hideout. Ayan, dyan na nagbarilan. Sabi naman ni Mulong, pasukin ninyo, mauna kayo sa loob. Ang ginawa ni Lucio sa ni Berting, inakit muna si Yoli sa may taas. Sabi ni Lucio, diyan ka muna sa kwarto. Sabi ni Yoli, babalikan nyo ako. Yoli baby, babalikan ka namin, huwag ka mag-alala. Kasi nga, tutulungan nga nila si Amanda sa si Supremo na nasa labas. Kasama rin si Turco. Sumabog na yung bomba. Ngayon, talagang nasa harapan si Supremo. Ang daming tauhan ni Augustus. Parang hindi nauubusan. Ngayon, katuwang din sina Eric sa si Hernan. Tinawag na ni Amanda, sabi niya, puntahan nyo na sina Mama at Papa. Umakyat na sila para kunin nga yung dalawang matanda at dadaan na nga sila sa likod. Kasi meron pala silang daanan sa likod. Yan, kinuha na nila yung mga magulang ni Amanda. Ngayon, anong nangyari? Sabi ni Amanda, tara na.
umakyat na tayo. Sumunod na sila sa taas. Ngayon, ito namang si Lucio, tinawag ni Supremo na balikan nga si Yoli sa taas at dadaan na nga sila sa likod. Umakyat si Bertin saka si Lucio, kinuha nila si Yoli. Sabi naman ni Lucio, kaya mo ba Yoli? Oo, kaya ko. Ngayon, ang natira na lamang sa baba, sina Turco, Amanda saka si Supremo. Nag-ano pa siya dito, nag-exhibition pa siya dito, nagpadulas pa eh. Labo-labo na yan, suntukan na. Mano-mano na yan. Nakapasok yung mga kalaban eh, isa-isang pumapasok eh. Nasa likuran naman niya si Amanda, bumabaril din habang nagtatago doon sa nakatayong lamesa. At ngayon, umakyat na nga sila sa taas dahil pinapakit na sila ni Turco, tinatawag na sila. Nakapasok na sina Mulong. Hinarangan ni Turco ng lamesa para hindi sila makita. Para hindi agad makakit yung mga kalaban sa may hagdanan. Pinababaril ni Supremo yan. Bawat umaakyat, namamatay, nababaril. Pinababaril ni na Turco. Ngayon, saktong papalabas na nga itong sina Hernan sa si Eric kasama yung dalawang matanda. Ang ginawa ni Mulong, nagpaputok sa taas. Pinaputokan yung kisame kaya lumusot. Natamaan yung tatay ni Amanda. Matanda pa naman. Akay-akay ngayon ni Eric. Nangihina na agad nag-aalala si Amanda. Ngayon ang ginawa ni Turco, sige na, mauna na kayo Supremo. Sabi na, magkamatayan na tayo dito. Binato niya ng dalawang granada, sabog. Atras yung mga kalaban, sinamulong. Talagang ang laki ng apoy, sa may gate, kumalat yung apoy. Hindi na sila makapasok. At sugatan na rin si Mulong. Sabi nung kasama niya, paano ba yan Mulong? Kakunti na lang tayo, marami na rin tayong mga nasawing kasamahan. Sabi ni Mulong, hindi tayo titigil. Utos sa atin ni Sir Augustus na hanapin sina Supremo at kunin si Amanda. Kaya pumasok kayo sa loob, lumaban pa rin kayo. Ngayon, nakadaan na nga sila sa likod ng bahay. Inutusan ni Mulong yung mga kasama niya na pumasok pa rin sa loob. Kaya tuloy yung mga kalaban nakadaan sa mismong daanan nila sa likod ng bahay. Nung tumayo yung tatay ni Amanda para sumakay na nga sa may sasakyan, biglang natumba. Yun pala, tinamaan sa may tiyan, 2 bala. Hindi na kinaya yung mga sugat, kaya naghabilin yung tatay ni Amanda. Sabi niya, Supremo, tuparin mo yung pinangako mo sa amin na pangangalagaan mo si Amanda kahit anong mangyari. Opo, nangako po ko sa inyo, pangako po yun. Umiiyak si Amanda, pati nanay niya. Iyak ng iyak, hindi niya talaga kayang mawala yung tatay niya. Ngayon, biglang lumabas yung kalaban. Dumaan nga doon sa likod na daanan at nagpaulan ng bala. Tinamaan yung nanay ni Amanda, bumagsak, double kill. Pares magulang ni Amanda namatay, iyak siya ng iyak. Kaya lalo magagalit siya si Amanda dahil nga lalo siya maghihiganti kay Augustus dahil pares namatay mga magulang niya, naulila na siya. At ngayon si Yoli, umiiyak siya, humingi pa rin ng tawad kasi pakiramdam niya, siya mismo yung nagdala ng panganib sa poder nga ni na Amanda. Iyak pa rin na iyak si Amanda, kailangan nga nila umalis. At naiiwan yung mga bangkay ng mga magulang niya, diba? Kinakailangan na nga talaga nilang umalis kasi mamamatay sila kapag di sila umalis. Ngayon, 4 na lang silang natira, sina Mulong. Hindi talaga makapaniwala si Mulong na nabigo sila, mananagot na naman sila kay Augustus. Matras na sila. Samantala si David, itinago yung mga pera sa likod ng unan. Ngayon, biglang pumasok si Olga, nakapadlock kaya tinanggal niya yung lock ng pinto. Nagulat siya sa binalita ni Olga, sabi nito, nandito si Tanggol. Paano nangyari yun? Nakulong siya, diba? Yun na nga, hindi ko alam Pumunta siya dito para iligtas si Monique. Magkasama sila ngayon, kaya hinahabol siya ni Ramon. Gumawa ka ng paraan. Ano ba ginagawa mo dito? Kaya nga, dito ka lang sa loob, makinig ka sa akin, huwag kang lalabas, okay? Gagawa ko ng paraan, kinakailangan hindi magkita si Ramon sa si Tanggol. Sabi niya, dito ka lang sa loob, makinig ka sa akin. Nagigigil si Olga, galit na galit. Ngayon, lumabas si Olga at tinawag sina Diego at Paquito. Sabi niya, kinakailangan ninyong sumama sa paghahanap kay Monique at kinakailangan maunahan ninyo si Ramon. Dahil kapag nakita ni Ramon si Tanggol, katapusan na ng mga plano natin at sisiguraduhin kong isasama ko kayo sa magiging hukay ko. Naintindihan ninyo? Sabi ni Diego sa kanila Paquito, kopya madam. Sige na, umalis na kayo. Pinalis niya na yung 2 tauhan niya, yung kaliwat kanang kamay niya. Ngayon, ito namang si Ramon,
pumunta ng bar at para uminom. Sabi naman ni Don Julio, sigurado ako Ramon, dating manliligaw yan ni Monique. Baka dati niyang boyfriend yan sa may bar nung hindi pa kayo nagkakakilala. Sabi ni Olga, yan na nga ba sinasabi ko Ramon eh. Background check, yan dapat ang ginawa mo. Hindi tayo nakakasiguro kung ano ba yung nakaraan yung babaeng yan. Sabi ni Ramon, tumigil ka Olga, tumahimik ka. Meron kaming diskarte ni Monique at alam namin yun, nagmamahalang kaming dalawa. Sabi ni Don Julio, sige na, iwan na muna natin siya. Iniwan na nga ni na Olga sa ni Don Julio si Ramon, at ito namang si Olga ngumingiti na papatawa siya dahil nga sa pagkakataong ito iniwan nga siya ni Monique at hindi nga sila nagkita ni Tanggol. Samantala huminto bigla si Tanggol at kino-question siya ni Bubbles. Sabi ni Bubbles, ba't tayo huminto Tanggol? Bubbles, meron pa tayong pupuntahan. Ano na naman to? Hinahanap na tayo ng Chippy Spinas, mananagot na tayo. Ilang oras at ilang araw na rin tayo nawawala. Kaya nga Bubbles, kailangan muna natin tulungan si Mokang. At sinama mo pa yan, lalo tayo mapapahamak yan eh. Sige na Bubbles, pagbigyan mo na ako. Gagawin ko to para sa kaligtasan ni Mokang. Kailangan natin siyang itago pansamantala. Ngayon, pumasok na nga sila sa loob ng motel. Sabi naman ni Mokang, Tanggol, saan mo ba ako dadalhin? Pwede mo naman akong dalhin sa bahay kina nanay at tatay. Hindi pwede. Maaaring balikan ka at idamay pa ng asawa mo yung mga magulang mo, kaya delikado. Kaya dito ka muna magpapalipas ng gabi kasama namin. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapamilya. Pakatutukan natin sa Lunes sa araw ng Pasko ang episode 224. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po and happy holidays sa lahat mga kapamilya, and God bless us all.